TNT tsaka Meralco, no? So, itong game na to, ito yung example na kung saan bumabalik yung Meralco, nagkakaroon sila ng rally, pero ang ginawa ng TNT, okay, mas kumpleto itong TNT dahil si Allen Durham daw parang may sakit at si Cliff Hodge hindi naglaro dahil may iniinda atang injury si Cliff Hodge. So, pag wala si Cliff Hodge, wala yung interior defense, yung rebounding ni Cliff Hodge, nakakamiss yun. So, syempre, walang additional possession sa Meralco dahil si trabaho ni Cliff Hodge yun. So, pag nagmintis ang Meralco, wala silang second chance. Kabaliktaran naman sa TNT, pumapasok yung tira nito, yung Optana, mainit. Na sana pag nasa gilas naglaro, pag pinasok, mainit din. No? Again, ito lang ang sasabihin ko. Kung napanood nyo tong game na to ng buo o sa highlights, yung mga puntos ni JP Eram o ni Poy Eram, pag si Eram ba sa elbow tumira, hindi sa shooter? Hindi, karamihan ng puntos ni Poy Eram hindi sa 3 points. Karamihan ng puntos ni Poy Eram is perimeter jump shot. So, hindi shooter si Poy Eram. Si RHJ, karamihan ng puntos ni Rondae Hollis Jefferson is mid-range. Wala siyang tinirang 3 points. So, pag tumira ng jump shot pag tumira ng perimeter jump shot si RHJ o pa-post up, pumoste siya, then jump shot siya. Hindi shooter si RHJ, anong kalokohang pinagsasabi nyo porket hindi sa 3 points tumira? Kumbaga, si Optana dahil sa 3 points tumitira, si Kim Aurin, si Jason Castro, kumbaga sila lang yung shooter dahil sa 3 points sila tumitira at pumapasok. Yun yung malaking kalokohan. For as long na yung player gumagamit ng jump shot para umiscore, shooter yun. RHJ is a shooter, Poy Eram is a shooter. Dahil napapasok nila yung jump shot kahit saan. Kahit saang area ng court. At talagang parang suspect na yung defense ng Meralco without Cliff Hodge. Si Durham lang mag-isa sa ilalim, hindi niya kakayanin. Masyadong malalim yung lineup ng TNT for Meralco this game. So, yun lang po.